Every OFW have different story. So here's mine. I hope you like it. Don't forget to like. Good day and happiness life mga ka-life change. So for today's video, meron tayong gagawing experiment. Ito yung tinatawag na talk to yourself. So kung ikaw ay OFW, I knew makaka-relate ka dito. So let's go and start our conversation with ourselves. Okay? So eto ang una. Let's go! Kumusta ka na ka-life change OFW journey? Eto, okay naman, patuloy ang buhay. Nandito sa Saudi Arabia, patuloy na nagtatrabaho. Alam mo naman, meron tayong pangarap na gustong marating. Kaya naman, tiyaga-tiyaga lang kahit malayo tayo sa ating pamilya. Oh, talaga, galing naman. Kailan ka pa nag-start mag-OFW nga pala? Nag-start ako mag-OFW last 2006. Pagka-graduate ko kasi, gusto ko makasakay ng eroplano. Yung tipong pagka-graduate mo, sabi mo sa mga classmate mo, ay, hello, bukas na yung flight ko, diba? Ang sarap-sarap pakinggan. So, yun yung mental point ko sa buhay ko na gusto ko sumakay ng eroplano lang. Then afterwards, nag-take muna tayo ng board exam. Yes! Board passer po ako as a teacher. So nagturo po ako sa mga public school, central school. Kaya lang, nung nagtuturo na ako, nung sumisweldo na ako sa local, ang sweldo ko lang during that time sa municipality, it was 6,000 to 3,500 kasi nasa katapusan yun. Sabi ko, baba pa kasi talaga nun yung rate kasi mag-start ka sa municipality, then local, then saka pala ko papasok sa government pag nagpaparang ka. So, that time, inaisip ko pa paano ko tutulong sa magulang ko, sa family ko, sa pagpapaaral ng mga kapatid ko, gasto sa bahay, or sa mga bagay na gusto naming magawa sa aming buhay. So, from that time, naisip ko talaga na kailangan makaalis ako. Kasi parang ang hope ko is nandun sa ibang bansa. Well, during that time, 2006, nagkaroon po ng di sinasadya. Meron akong isang kaibigan teacher, nakapirma sa isang kontrata sa isang agency. Ngayon, nakapirma na rin siya sa pagtuturo. Shout out to Mr. Leopoldo Galman, teacher po. Yan. Siya dapat yung unang aalis sa LPN agency. Kaya lang, ang ginawa ko, sinalo ko na lang yung pag-alis niya. Kasi nga, nakapirma niya sa kontrata ng teaching. So, magkakaroon siya ng breach of contract. Then afterwards, apparently, sabi naman ng agency, mababa lang naman yung placement fee, around 10,000 pesos lang. During that time, alam niyo naman, working student ako. Ayan, alaman niyo na, nagtrabaho po ako sa mga different food chain. Like, shout out Jollibee, shout out Greenwich, shout out Burger King. Yan yung mga fast food na pinagtrabahuhan ko, besides from being a teacher. So, alam niyo, yan, working student ako. So, doon pa lang, alam ko na if I will manage my time and my tinatawag nga natin na opportunity, kung may grab ko, baka nasa ibang bansa talaga yung chances para mabago ang buhay ko. So sinubukan ko talaga din. Balik tayo sa story, di ba, napahaba na. So yung kaibigan ko na yon, ginab ko yung opportunity niya papunta sa Saudi Arabia. At take note guys, pagdating ko dito sa Saudi Arabia, ang unang-una talagang kumpanya na napasukan ko ay hindi ko maisip paano ko nagawang pumunta sa ibang bansa na ganun ang sahod. Kasi pagdating ko sa Saudi, during that time, ang pinirmahang kontrata is 1,200 sa immigration. Pagdating ko sa Saudi, yes, yung agency na to dati, huwag na natin banggitin kasi experience naman ang nangyari, di ba? Ang sweldo ko, 500 riyal. How can you imagine, during 2006, 500 riyal ang sweldo ko, may minus 100 riyal pa sa ikama. So, almost 400 riyal lang yung sasahurin ko. Tapos, meron pa ako mga personal na gagamitin. Ako rin ang bibili na sabon, lotion, Colgate, mga iba pang mga personal hygiene materials. So, ano na lang matitira sa sahod ko during that time? So, from that time, naisip ko na ako yung Bulacan, pinupunta ko yung Manila para makapag-apply, makapaghanap ng trabaho. Ngayon pa kaya ako titigil, nandito na ako sa ibang bansa, sa Saudi Arabia, which is magandang opportunity. So, tinay ko na lang yung opportunity na sabi ko, 1 month ng pagkakadating ko sa Saudi Arabia, hindi pa naman mahigpit nun sa Saudi Arabia, nag-apply na kagad ako sa working part-timer sa isang Albata sa Riyadh. Yes, so nagtatrabaho ko sa what you call that one, sa isang company sa Diplomats. Tapos magaan naman yung trabaho ko dahil office. So free time ako ng 3 to 4. So 5 o'clock pwede na ako mag part-time. 5 to 11 nagtatrabaho ako mga 6 to 7 hours, di ba? Ganun katindi ang ginawa ko noon. So for the history, nagtrabaho tayo sa mga bakery shop, tagabalot ng tinapay, di ba? Tagalinis ng mga pinagugas, ng mga pinagamitan. Yan sa bakery shop. So Ayan, natutuloy tayo kahit na paano gumawa ng tinapay, pero hindi ko siya kinarir.
Kung alam ko lang nauulad ang bakery today, sana kinarel ko na yung pag-aaral nung time na yun sa tinapay. Pero may natutunan naman ako konti sa bakery shop. And doon ko natutunan also na umiyak. Yes, umiyak ako kasi alam niyo kung bakit. Yung time ng una, maganda magpasahod yung part-time. Yung nung mga tumatagal-tagal na, nalulugi-lugi na yung shop kasi marami nang mga bumubukas ng mga shop na mas magaling at mas mahusay. Yung pinagtatrabahuhan namin na shop is nawawala na ng sales, so wala na kita. So wala na kaming pampasahod. Sinuportahan pa rin namin yun kasi tinulungan naman kami. Kaya lang talaga hindi pwedeng wala tayong income na sa part-time. So umiyak tayo ng konti kasi nga sabi 2 months, napakahirap tayo. Kala natin mababayaran tayo. So hindi tayo nabayaran ng almost 2 months na sahod. So ganun lang talaga ang buhay. Laban-laban, di ba? So nakapaghanap ulit tayo ng iba pang part-time. So nakapunta tayo sa Pinoy Supermarket sa Riyadh, sa likod ng Mega Electronics po. Ayan ha. So Riyadh, ano pa? Yung mga taga Riyadh, shout out mga ka-live change OFW sa Riyadh. So dyan po tayo talagang umikot sa part-time. So ginagawa ko pong umaga yung gabi oso sa loob ng 2 years. Natutulog lang tayo during yung time ng 3 to 4 hours. Bata pa naman kasi tayo nun. Malakas pa yung katawan kaya kayang-kaya pa. So story ito na talagang pag nasa ibang bansa, kailangan malakas ang loob at madiskarte ka pa din. Pero sa panahon ngayon, mahirap na kasi mahigpit na ang rules ng law. Hindi na pwedeng mag part-time, bawal na, di ba? Kung noon, maluwag-luwag pa lang konti, pero ngayon hindi na po pwedeng ganyan kasi may tinatawag na tayong mga sinusunod na mga laws. So, malaki ang penalty, maaaring mapauwi ka, maaaring, di ba, makulong ka. So, mas maganda na sumunod ka. Praise God naman na bago mangyari itong mga pangyayaring ito is nasa maayos na tayong kalagayan ng ating pagtatrabaho. So, that is the first things. Ang gusto ko malaman ninyo doon, guys, is kaya nagpunta kayo sa ibang bansa, hindi swertihan. Okay? Diskarte ang kailangan mo. Kailangan ma-share mo yung skill mo. Kaya maraming tao nagtatagumpay kasi nagtatagumpay sila kasi may mga diskarte sila. Nagluluto sila ng ulam, ginagamit nila yung mga skills nila, di ba, pang part-time, bukod sa may trabaho pa sila. So malaking tulong yung pagsasabay dahil gumaganda yung income. So ayan guys ha, kaya kayong magbabalak na maging OFW, ayun yun na, alam ko na nasusumikap kayo, pero gamitan pa ng todong diskarte, matalinong diskarte para magkaroon ng maganda talagang pagbabago sa inyong buhay. So, kung kagaya ko rin ikaw na OFW, gamitin mo yung access ng internet kasi malakas ang internet sa ibang bansa. Yes! Kaya naman, patuloy, katulad dito, nag-YouTube tayo, nag-FB Reels tayo, kasi meron naman talagang kita eh. And beside from that one, very important kasi nagamit ko sa marketing tools, okay? So, di ba, magagamit ko, may skill ka na mag-design or may mga talent ka, pwede mong i-share, then pwede ka nilang kontakin at pwede ito maging extra income mo. So, ano pang hinahantay mo mga ka-live change? Gaya ko, ito, panood ng mga YouTube. Tapos, nagtatry out din ako guys habang nanonood ako. Example, gumagawa ko ng mga sarili kong foods. Katulad nito, niluto ko siyang pasta. Masarap siya. Hindi na ako bumibili. Ang sarap niya. Lasang Big Mac na creamy na pasta. So, yan, mga ganyang bagay. So, marami kang pwedeng explore sa sarili mo. Basta ang galingan mo lang sa pag-discover ng sarili mo. Explore more para sa knowledge and wisdom. At lastly, take note, magpasalamat ka sa Diyos. God bless!